Magandang umaga po, Hil Kagalawan ng Hilman Rampam. Dito po kami ngayon sa part ng Barangay Poblasyon ng Bayan ng Maigo, Lanao del Norte. Ang pakay po namin sa pagpunta rito ay para po ma-document namin yung ramp pump na maliit model MX-10 na ginawa namin noong Agosto 2023. At kasama ko po ngayong umaga na to si Tatay Paeng. Siya po ang pinaka-manager ng farm, maliit na farm na ito. Kasi simula pa lang nila. Makikita po natin yung tubig. Ito po galing sa ilog, no? Na pinaakyat po ng ating model MX-10. Simula nung August 2023 hanggang ngayon, ito na rin, may maliit na baha. Kasi ang production nito ay 15 grams per day, kahit maliit. Kung sa'yo kasulti mo sa itong rampam lagi taon. Okay kayo. Nakatabang sa Oo, sa farm. nakatabang. Oo. Okay. Kaya adlaw-adlaw mo mangyay itong gikinahanglan ng tubig. Muna nga. Sa kabahin sa pag-implement sa itong rampam diri, unsay mga problema nga inyong nasugatan? May raman ang problema kanarang mukuan mo stack up siya kay buluag na ang iyang ngarabi ko siguro. Dito rin tiyado. Mura. So wala mong maglisod sa maintenance? Wala. Okay. So, ito yung MF10, sila na rin ang gumawa, silang nag-maintain. Tapos ngayon, pupuntahan natin yung rampam papunta doon. So, punta tayo sa may rampam para makita nyo kung paano namin sinet up at anong mga materialis ang ginagamit para may idea po kayo kung magkanong gagastusin. Dahil iba't ibang lugar, iba't ibang presyo. No, depende na rin sa klase ng mga materialis at kung saan sila nabibili. Ha, punta tayo doon. Dari pa, Will. Jay, dari taji. Malapit lang ang ramp pump. 75 meters lang from that flowing water right there. Tapos dito bababa tayo. Mayroong maliit na ilog. Maganda itong lugar na to kasi malamig. Tsaka marami pang puno ng kahoy. Ayan. Nakita ang ilog. Yan po ang maliit na ilog. Ayan. Tapos ito yung ramp pump natin. So ito yung drive tank natin na 210 liters ang capacity. Plastic drum lang po yan. Tapos ito yung supply pipe. Galing po ito sa ilog. Mahaba po ang length ng pipe na iyan. This is about 3 rolyo po ang pipe na supply pipe, 2 inches ang diameter, 3 rolyo, bawat rolyo 60 meters po yan. Tapos yung drum, ito po. Tapos yung ginamit nila na drive pipe is 1 1/4 diameter na GI pipe. Yan, ito ay drain, no? Nilagyan nila ng drain so that pag nag-maintenance sila, dito nila pinapalabas yung dumi. Tapos nilagyan nila ng net sa ibabaw ng red tank para hindi makapasok yung mga dumi. 1 1/2 yung drive pipe na GI pipe pero may mga concrete pipe support. Ayan, no? So hindi naaalog, hindi nauuga ang pipe. So very strong siya. So ito yung model MF10. Tapos from 1 1/4 na GI pipe, ni-reduce nila, yan o, to 1 inch. Kasi ang MF10 is 1 inch. Kung nagbaha, ma-feed lang sa baha. Dili na. Kung wala pa sang tubig dire. Wala pa sa kaday pagtao na ni. Kutupan tubig yan na raw. Diri mo pa na. Ito mo rin mo anak, sir. Oo. Muti pa sang tubig dito. Dito mo kwan. Oo. Dito ra mostly moagi ang tubig. Siguro maagian diri pero dili malumos sa karang pump. Okay. So yun na ni siya, no?
Yan po yung drive tank. Tapos nakakunik ang drive pipe papunta rito sa Model MF10 na ram pump natin. Yung tubig na pumapasok dyan sa drive tank natin ay galing po doon sa itaas nitong batis, no? Itong batis na to, merong mataas na portion, 180 meters from here, nandun yung dulo ng supply pipe na pumapasok dito sa drive tank, okay? So, by gravity, pumapasok yung tubig from the start, papunta rito. Ang pumapasok na tubig, kinumpute namin yan, is 0.5 liters per second. Kasi yun po ang kailangan ng ram pump natin. Pero actually, ang pumapasok dito is 0.6, ano? 0.6, 0.7 liters per second. Okay. Tapos, yung dulo ng pipe at ang drive tank natin, yung difference ng, yung level nila ay 2 meters. So, yung dulo ng pipe is above the tank dito. Diyan sa may puno ng pipe, 2 meters. So, nakakapasok siya. Minus head loss, okay? Tapos, yung difference ng drive tank, diyan sa puno ng pipe, ng drive pipe, at ng ram pump, ang level niya is 1.8 meters. So, yung haba po ng drive pipe ay 5 meters. 5 meters ba ito nito? 5 meters, no? 4. Giputlan na nato nino. Giputlan mo ni. So, this is 5 meters ang haba. 1 1/4, tapos nag-end siya ng 1 inch. Ginamitan nila ng concentric reducer para ay magkatugma sila doon sa MF10. Okay? Tapos, nakatali po ng isang pipe support para po ay minimize yung vibration. Kasi, pag na-minimize yung vibration, dagdag po sa efficiency ng ram pump yan. Okay? So, mas efficient ang ram pump kapag hindi umaalog yung drive pipe. Kung plastic naman, pwede naman, pero mas efficient pa rin ang metal pipe. Kung ako sa inyo, ay metal pipe nang gamitin nyo. Ano? Pero kung talagang nagtitipid, plastic na lang muna. Well, that's fine. Yung level ng ram pump at saka yung dulo ng pipe sa delivery pipe at the ground is 17 meters. Tapos, inakyat natin ng 3 meters high, di ba? 20 meters lang pala. So, actually, yung ram pump MF10 is very efficient at the height of 20 meters. Okay. So, ang output niya doon is 3,200 liters per day. That is about 15 drums bawat araw. So, kung magkanong inabot, magkanong ginastos ng tagya, in terms of amount, wala akong idea doon kasi sila ang bumili. No? So, ito na lang. Yung ram pump, well, of course, may price tayo sa internet. Yan. Standard yung price natin ng Model MF10. Yung pipe na 1 1/4, tapos na-reduce nila to 1 inch. Tapos may dalawang brass ball valve, isang 1 inch at isang 1/2. Bidyuhin nyo lang, no? Tapos, yung isang drum, yung drum ngayon, yung plastic drum dito sa Iligan City po ay 1,800 yata, tayo, no? 1,800 yung isang drum, tapos meron pang fittings, no? Ganyan. Tapos yung bawat trulyo ng isang pipe na commercial 2 inches, kung di ko magkamali, nasa 8,000 yata yun. Ewan ko lang sa lugar nyo, no? So, tatlong ganyan, so that's 24,000. Tapos mga fittings na, so plus GI pipe. So, meron na kang idea kung anong mga materialis ang gagamitin, kung ilang piraso. Tapos ang simento ginamit, 2 bags lang ng concrete. Yung cement, 2 semento lang kasi maliit lang naman to. Yung foundation yan, yung posting maliit, saka yung foundation ng drive tank. Kasi nakapatong po sa ano yung concrete slab. No? Yun lang, dalawang yung sobra pa yata, no? Okay, no? Pati sobra ito. So, yun lang. Ito, yung nilagyan ng ram pump, ano po yan? Simentado po yan, concrete po. Ano? Binuhusan po yan. Tapos yung layo, yung distance ng delivery pipe, 1/2 inch na 1/2 inch na PE pipe, 75 meters. Yung isang rulyo na is 150 meters. So, meron pa silang nagamit na sobra doon na 75 meters. So, ginamit nila doon. Ang kaning maghimo o gram pump, so yun, pag-install lang ba, so yun lisod. So yun ba? Why lisod? Magkitas tatay? Oh. So, ayun ra, di ba? Tanaw, rago doon, wala may lisod. Local na masun kayo na kayo, tay. No? Local lang, may lisod, ani?
Ibutang lang nimong rampam total anyway. Meron namang drawing mismo doon pag umorder kayo ng rampam sa amin, either direct from us or from Shopee. Pag kayo nang gumawa, may drawing doon eh. Kailangan lang sundin yung drawing. Pag may problema, tawagan nyo kami. Ganun lang po yun. Paano nakapasok yung tubig dyan sa drive tank? Na yung ilog andito, yung tangke nasa itaas. So, mayroong mahabang pipe. Yung 2 inches pipe na yan, mahaba po ito, 3 rolyo, 3 times 60 meters per roll, 180 meters. Pero mo ni siya, no? Dito tayo dumaan. Nandyan yung pipe. Mahaba po. Kasi, yung dulo ng supply pipe ay mas mataas pa yan doon sa drive tank by 2.5 meters. So, ito yung pinaka dulo ng supply pipe. Nasa upstream na po tayo. No? Ito yung pinaka-screen niya. Yan, no? Nakabaon. So, ito yung mga nililinisan nila. This is made of aluminum. Okay pa, tay? Okay pa. Ang diri ba sa iyang Ang tumoy lang. Oo, ang tumoy ba? Kani, oh. Nawala, diri ang tumoy. Oo. Ay, natangtang. Maibot man to. Kuan siguro sa baha, no? Oo, lagnit. Pulihan na nag-mosquito net. Iduol daw diri, Will. Harong makita, Will. Ito lang po, ayan, oh. I hope nakikita sa video. Meron kasi screen, aluminum screen yan, no? Actually, pipe ito na may mga butas, yan, no? Tapos, merong aluminum screen. Okay. Tapos, tinakpan na nila ng bato. Enough na makakapasok yung tubig na 0.5 liters per second. Ito yung pinaka mataas na bahagi ng supply pipe. Mula sa location nito, ang level niya is above the drive tank. Para makapasok yung tubig papunta sa drive tank by gravity. Ang ginastos, 3 pipe na DDoS, plastic, HDPE pipe. Ang bilhin nyo yung PE pipe commercial heavy duty. Kasi sa commercial na pipe, merong dalawang klase yan. Yung heavy duty at saka yung light duty. Yung light duty manipis. So, yung heavy duty, mas makapal. Ano? Kaya mga sa isang linggo, sa isa kasi semana, kapila mo bisita dire. Sa kung walay diferensya, 2 weeks. 2 weeks para maglimpyo lang. So, yun ang mga maintenance work nila. Dilinisin to, no, para hindi makakapasok yung mga dumi doon sa drive tank. Unsa kadugay sa mag-repair mo? Murag dili magpareho na, usahay mag 1 hour, usahay 30 minutes. O, kita nyo? Yung maintenance activities or repair activities nila or operational activities nila, usually 30 minutes to 1 hour lang. So, ganun kadali yun. Hindi siya mahirap. Balik tayo akyat para pakita ko yung maliit nilang farm kasi simula pa lang ng kanilang native chicken farm. Oh, tingnan nyo, imagine nyo 24/7 sobra tubig. Oh. Yeah, dito na sila naglalaba. Ayan, no? 3,200 liters per day. At meron na rin silang Asola farm. Ito, Asola farm. Kailangan to may steady supply ng tubig. Ayan. Na-overfeed ata itong Asola farm. So, meron pang bago. Actually, nag-uumpisa pa lang yung farm nila. Si Tatay Apaing yung pinaka-manager dito. Pinaka-boss. Meron na silang manok. Boy, meron siyang free range.
Modified free range. Ayan, Asil.